Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Malalakas na hangin at ulang dala ng Bagyong Leon ramdam na sa ilang lugar sa Cagayan. Pagtaas ng antas ng baha sa bahagi ng ilang sementeryo sa Dagupan City, pinangangambahan dahil sa nararanasang pag-ulan. 42 anyos na tricycle driver patay sa karambola ng 8 sasakyan sa Malasiki, Pangasinan. At mga chikiting naki-trick or treat sa Lawag City. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa pinakahuling update hinggil sa Super Typhoon Leon. Patuloy na lumalapit sa extreme northern Luzon ang Bagyong Leon na lumakas pa bilang Super Typhoon. Nakataas na ang signal number 4 sa Batanes, signal number 3 sa eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at Ilocos Norte. Nasa ilalim naman ng signal number 1 ang natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northeastern portion ng Tarlac, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon kasama na ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, pati na ang northern at eastern portion ng Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang Bagyong Leon sa eastern coast ng Taiwan bukas ng hapon o lalabas na ng PAR bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Dahil posible pa rin gumilid ito pakanluran, hindi inaalis ang tsansa nitong tumama pa rin o dumikit sa Batanes. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng matitinding ulan sa Ilocos Provinces, Apayao, Cagayan, Isabela, Abra, Kalinga, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Pampanga, Bataan at Aurora. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, patuloy na nagpapakawalan ng tubig ang 3 dam sa Hilagang Luzon ngayong araw, October 30. Kabilang dito ang Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet at Mangat Dam sa Isabela. Tig-isang gate ang nakabukas sa Ambuklaw at Binga Dam sa taas na 0.50 meters. 2 meters ang sa Magat at na mayroong isang gate opening. Malakas na hangin at ulang dala ng Bagyong Leon ramdam na sa Bagao, Cagayan. May ulat si Jasmine Gabriel Galvan. Ramdam na ng mga residente sa Bagao, Cagayan ang malakas na ulan at bugso ng hangin bunsod ng Bagyong Leon. Nagsimulang maranasan ng malalakas na pag-ulan kaninang umaga. Dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa ilog, hindi madaanan sa ngayon ang Bagunot Bridge at Taytay San Isidro Bridge sa Bagao, Cagayan. Kasunod ito na naranasang pag-ulan dulot ng Bagyong Leon. Pinag-iingat naman ng publiko na dadaan sa mga nasabing tulay hanggat hindi pa humuhupa ang baha. Mahigpit ang ginagawang monitoring ng mga otoridad sa sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Malalakas na hampas ng alon sa dagat ang nararanasan ngayong araw sa Calayan Island sa Cagayan dahil sa Bagyong Leon. Nakararanas din ng pabugso-bugsong pag-uulan sa bayan ng Calayan. Ayon sa Pag-asa, may banta ngayon ng storm surge o daluyong sa dagat dahil sa bagyo. Posibleng magkaroon ng 2.1 hanggang 3 meters na taas ng tubig dagat na maaaring makaapekto sa ilang coastal areas ng Cagayan maging sa Batanes. Ramdam na rin ang epekto ng Bagyong Leon sa Gonzaga, Cagayan. Binabayo na kasi ng malakas na pag-ulan ng ilang lugar. Lumalakas na rin ang hangin. Binabantayan ng lokal na pamahalaan ang mga nakatira sa coastal barangay dahil sa epekto ng bagyo. As of 1 p.m., nasa mahigit 5,000 individual na ang nasa mga evacuation center sa probinsya ng Cagayan. 11 coastal towns ang binabantayan dahil sa banta ng storm surge. Nasa alert level tayo, 4.6 na siya. Medyo nagsaswell.
hindi naman ganong kadami yung pinagsak nito sa Region 2. Ang focus namin dito is more on the threat of storm surge. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Binuksan naman sa mga evacuee ang Basco Cathedral Pastoral Center sa Batanes bago ang inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Leon. Nagsisilbing kanlungan ng mga residenteng apektado ng bagyo ang Basco Cathedral Pastoral Center kung saan namimigay rin ng mga pagkain at iba pang gamit. Ayon kay Father Ronaldo Manabat, maayos ang kanilang sitwasyon lalo na ang mga evacuees. Ramdam ang malakas na hangin at ulan sa lugar. Malakas din ang hampas ng alon sa baybayin. Nasa 5 pamilya katumbas ng 20 individual ang nananatili sa Basco Cathedral Pastoral Center. Samantala, pagtaas ng antas ng baha sa bahagi ng ilang sementeryo sa Dagupan City pinangangambahan dahil sa nararanasang pag-ulan. Kaugnay niyan may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, nagsisimula na ring dumagsa ang mga bisita dito sa Roman Catholic Cemetery ilang araw bago ang undas. Pinangangambahan ang posibleng pagbaha sa mga sementeryo ngayong nararanasan ang pagbugso-bugsong ulan na epekto ng Bagyong Leon. Tuloy ang paglilinis sa sementeryo ilang araw bago ang undas. Baka bulan hindi ako makapunta kaya pinalinis ko na. Dumalaw na ako sa kanila. Sa nanay, tatay ko at saka yung lola ko, ito isa. Unti-unti nang dumadagsa ang mga bisita sa sementeryo. Patuloy rin na inaayos ang mga puntod. Kung dati, hindi mapuntahan ang likurang bahagi ng sementeryo dahil masukal at binabaha. Ngayon patuloy nang tinatabunan ng lupa upang marating ang bahagi ng sementeryo. Yung iba po, talagang obligadong tinatanggal na po namin. Kasi linilipat po namin, kung mapapansin nyo po, yung nandoon. Ongoing po yung pag-clear po namin ng lupa at saka yung pagtatabon. Samantala, magpapatupad ng traffic rerouting scheme ang Public Order and Safety Office, epektibo bukas hanggang November 1. Magiging one-way ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City. Alam mo naman na pagdating ng November 1, maraming bisita na pumaano sa sementeryo, kaya inaano natin na para maayos. Chris, nagsagawa naman ng fogging at misting operation ng City Health Office sa mga sementeryo dito sa Dagupan City para na rin sa kaligtasan ng mga bibisita ngayong undas. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Mahigit naman sa 20 katao ang inaasahang dadagsa sa mga sementeryo sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Nakaalerto ng Public Order and Safety Office sa nalalapit na paggunitan ng undas sa Bangaldan, Pangasinan. Ayon sa POSO, mahigit 20,000 katao ang inaasahang dadagsa sa 5 sementeryo sa bayan sa Biyernes, November 1. Bukas araw ng Huwebes, inaasahan na ring darami ng bibisita sa mga sementeryo, lalo na yung mga ayaw makipagsiksikan sa undas. Kami naman sa opisina po ng Public Order Safety Office, kasama po ang local PNP, ay talagang pinaghandaan din namin yung pagmamando ng trapiko. Nang sa ganon, wala pong congestion at syempre tuloy-tuloy po yung paglabas at pagpasok ng ating mga bisita. Katuwang ng POSO ang PNP sa pagbibigay seguridad at pagmamando ng trapiko sa bayan. Ngayong araw, October 30, isinara sa mga motoristang bahagi ng Rizal Street para bigyang daan ng trick or treat kung saan mahigit sa 3,000 mga chikiting ang nakiisa. Epektibo na rin bukas, October 31, ang implementasyon ng one-way policy sa ilang kalsada sa bayan. Ganon din ang pagsasara ng ilang kalsada para bigyang daan ng mga maaga magtutungo sa mga sementeryo sa bayan. Okay lang naman yun kasi daming tao kasi kaya baka maano sila. Ang kasama ho natin dyan na magmamando sa trapiko ay ang local police ng Bangaldan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Naki-trick or treat naman ang mga chikiting sa Lawag City. Naka-Halloween costume ang mga ito at may bit-bit na basket. Sinuyod nila ang lahat ng mga bahay kasama ang kanilang mga nanay. Napuno ng candies ang kanilang basket dahil sa dami ng kanilang napuntahan. May mga Halloween display din ang mga bahay na kanilang pinuntahan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 39 anyos na babae matapos umunong pagbabarilin ng kanyang karelasyon sa Tayum Abra. Tutukan sa report. Patay ang 39 anyos na si Florida Tineza matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Bagalay, Tayum Abra gabi nitong linggo. Nakilala ang sospek na si Bobby Briosos na karelasyon umano ng biktima. Pumunta tayo sa area. So pag natig natin doon, nakita natin yung biktima na nakahandusay na at naliligo na sa sariling dugo. Nagtamo ang biktima ng mga tama ng bala ng baril sa katawan na dahilan ng kanyang pagkamatay. Na-recover ang basyo at tingga mula sa caliber 45 na baril. Ayon sa pulisya, selos ang nakikitang motibo sa pamamaril. Naaresto ang sospek matapos ang isinagawang manhunt operation ng pulisya. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Nahaharap ang sospek sa kasong murder. Kaya't may kumasar nga maikan ki hustisya ta. Paglalo ka kasjeti kinatao da nga. Glam Kalikdan Dizon, 1 North Central Luzon. 42 anyos na tricycle driver patay naman sa karambola ng 8 sasakyan sa Malasiki, Pangasinan. Narito ang report. Sa kuha ng dashcam na ito, mapapansin ang mabilis na takbo ng isang SUV na umararo sa iba pang sasakyan sa bahaging ito ng Magsaysay Street, Barangay Poblasyon, Malasiki, Pangasinan, alas 12 ng tanghali kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, 8 sasakyan ang sangkot sa karambola, kabilang ang 3 SUV, 2 tricycle at 3 motorsiklo. Yung driver is naapakan niya yung accelerator at bigla daw nanigas yung paa. So hindi niya nabitawan yung accelerator kundi nagtuloy-tuloy na sasakyan. Wasak ang harapang bahagi ng SUV na umararo sa mga sasakyan. Unang nabangga ng SUV ang tricycle na minamaneho ni John Rosal, 42 anyos, residente ng Barangay Lucob Sur ng nasabing bayan. Nasawi siya sa insidente. Sugatan pero ligtas naman ang sakay ng tricycle. Buti na lang daw walang nadamay na pedestrian sa aksidente ayon sa PNP. Biglaan yung pagkawala niya. Hindi ko matanggap na wala na siya. Nasa kustudiya ngayon ng Malasiki Police ang driver ng nakabanggang SUV na si Rodrigo Quinzon, 76 anyos, taga-barangay Pakwan ng parehong bayan. Mahigit 3 dekada na raw siyang nagmamaneho pero ngayon lang ito nangyari sa kanya. Sana po patawarin niya ako. Parang paumanhin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide and multiple damage to properties. Kailangan na prepared at kondisyon ng ating katawan. Kung meron tayong iniindang sakit, hangga't maaari, huwag na tayong mag-drive. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Umiiral ngayon ang price freeze sa Dagupan City na nasa state of calamity. Sundan sa report. Kasunod ng pagkakadeklara ng state of calamity sa Dagupan City dahil sa pinsalang dulot ng nagdaang bagyong Christine, umiiral ngayon ng price freeze sa prime at basic commodities sa lungsod. Ibig sabihin, wala mo ng paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin at kailangang sundin ang ipinatutupad na Suggested Retail Price o SRP ng DTI. Mas mabuti pa bang sa ngayon? Dahil hindi dumataas yung mga presyo ng mga bilihin. Tiniyak ng ilang supermarket retailer na walang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa DTI para sa price monitoring. Bali, nag-ikot po ang mga DTI para po ma-monitor yung mga presyo ng mga bilihin po. Sa ngayon, ma'am, naka-price freeze po tayo para sa mga naka-under of state of calamity po. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Muling nagka-landslide sa Natonin Mountain Province dahil sa masamang panahon. Bumigay ang lupa kahapon sa parteng yan ng poblasyon Banawal Road sa Barangay Banawal. Patuloy ang paglilinis sa guho. Mga motorsiklo at tricycle lang muna ang pinapayagang dumaan dyan. Noong isang linggo lang, nang makaranas ng kabi-kabilang landslides sa Natonin sa kasagsagan ng bagyong Christine. Puspusa naman ang pag-aani ng palay ng mga magsasaka sa Laoag City dahil sa bagyong Leon. Ang mga palay ay dati nang pinadapa ng bagyong Christine kaya mano-mano ang pag-aani.
Nanganganib na kasing masira kung magtatagal uli ang pag-ulan. Sa ngayon, nakaranas na ng makulimlim hanggang sa pabugso-bugsong pag-ulan sa lungsod. Sa ibang balita, kakulangan sa kinakatay na baboy nararanasan ngayong linggo sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Mula sa dating halos 100 baboy na kinakatay kada araw, nabawasan ito ngayon ng halos 50%. Simula nung Lunes, nasa halos 50 baboy na lang ang kinakatay kada araw sa slaughterhouse ng Mangaldan, Pangasinan. Wala na kasing dumarating na supply ng baboy, kaya karamihan sa mga kinakatay nagmumula na lang sa Pangasinan o mga dati pang supply ng mga hog trader. Talagang nagdi-decrease po ang ating katay dahil sa yung supply, lalo na hindi makabiyahe yung mga biyaheros natin sa ating kalapit lalawigan. Paliwanag ng mga hog trader, apektado ang supply ng baboy sa ngayon dahil wala pa silang makuhang delivery mula sa Camarines Sur. 90% ng mga baboy na kinakatay sa bayan nagmumula sa Bicol Region. Wala pa po sa ngayon, dahil gawa ng bagyong Christine. Kaya hindi po muna tayo makabiyahe. Kunti-kunti na lang. Oo, halos wala ng baboy ngayon. Sa kabila ng kukonting supply, wala namang pagbabago sa presyo ng karne ng baboy dahil ito sa kakaunting demand. Nasa 300 hanggang 320 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy sa Mangaldan Public Market. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga labinang 65 anyos na Pangasinense na natagpo ang patay sa Antipolo City, inilibing na. Tutukan sa report. Inilibing na kaninang umaga ang mga labinang 65 anyos na si Tito Estrada, Tubong, Pangasinan at nakatira sa isang subdivision sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Bumuhos ang pakikiramay mula sa kanyang mga kamag-anak, kaibigan at kakilala. Nadagpo ang patay si Estrada sa loob ng kanyang bahay noong October 23. Si Estrada ay isang kilalang pintor sa bansa. Ilan sa kanyang mga obra ay makikita sa tanggapan ng ilang ahensya ng gobyerno at kilalang hotel sa Maynila. Nagsasagawa rin siya ng art exhibit sa ibang bansa. Bukod sa pagiging magaling na pintor, isa rin siyang antique collector. Naglulugsa ang kanyang magkaanak sa sinapit ng biktima. Kailangan mag-seek kami ng justice sa pagkamatay ng kapatid ko. Mahigpit ang koordinasyon ng pamilya sa Antipolo City Police para sa patuloy na investigasyon. The remains was discovered after 3 days and according to the autopsy, it was not a natural death. Nagsagawa na ng case conference ang PNP upang tutukan ang kaso. May self-interest tayo at kumakalap na tayo ng mga sufficient na evidence po natin upang tumangyo sa korte. No? May tinitingnan na rin na anggulo ang PNP pero hindi na muna idinetalye para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Gawin po natin lahat ng ating kakaya upang ma-resolve ito sa madaling panahon. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang araw bago ang undas, puspusan na ang trabaho ng mga gumagawa ng lapida sa Lawag City. Doble kayod sila dahil karamihan ay puro rush. Nag-level up na rin ang ginagawang lapida dahil may colored na. May nagpapagawa ng lapida kahit buhay pa. Kaya ang lapida bakante muna ang petsa ng kamatayan. Kahit naman namatay na aso, pinapagawa na rin ng lapida. Ang pinakamaliit na lapida ay nagkakalaga ng 3,500 pesos at ang mas malaki ay nasa 4,500 pesos. Ipinasakamay sa DENR ng isang residente sa Ilocos Norte ang 2 ibong falcon na nakita sa bukid. Pinakawala ng mga falcon sa Poway Lake para malaya silang makabalik sa kanilang natural habitat. Bagamat hindi naman kasama sa listahan ng endangered species ang falcon, nararapat na alagaan ang mga ito. Samantala, isa namang pawikan ang isinurrender ng isang mangingisda sa Maritime Office sa Corimao, Ilocos Norte. Pinakawala ng DENR at Maritime ang pawikan sa karagatan na bahagi ng Barangay Maglawi. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kidnap for ransom criminal group na nambibiktima ng mga Korean national timbog sa Pampanga. Tutukan sa report. Arestado ang ilang individual sa hot pursuit operation ng Mabalacat City Police at Pampanga Provincial Intelligence Unit noong October 25. Ang mga individual ang sinasabing mga suspect sa likod ng insidente ng kidnapping sa isang Korean national sa Barangay Mabiga, Mabalacat, Pampanga noong October 24. Ang biktima, ang 57 anyos na residente ng Angeles City. Dinukot umano siya sa isang car transaction sa mga suspect. May nag-report na certain Korean national sa Mabalacat Police Station na allegedly may bibilhin siyang sasakyan. And then nung nakita niya ng sasakyan, kinuha siya ng dalawang lalaki at saka dalawang babae, and then sa pilitan sinakay sa sasakyan, kinidnap. And then naiwan yung kasama niya, yun na nga yung nagsumbong sa police station. Nagpadala ang mga suspect ng litrato sa kapatid ng biktima na nakatali at nakapiring at saka humingi ng malaking halaga ng pera bilang pantubos sa kanyang kapatid. So nagdidemand na nga ng ransom na allegedly kinidnap nila yung kasama niya, at pag hindi siya nagbigay ng 100,000 na ransom is papatayin nila. Tumawag po sa atin yung Chief of Police ng Bungabon Police Station ng Nueva Ecija na allegedly merong natagpuan na Koreano na nakatali ang kamay at paa. Buhay ang biktima. Sa pamamagitan ng backtracking at follow-up operation na isinagawa ng pulisya, nahuli ang 3 sa 4 na mga suspect at large pa ang hinihinalang utak sa krimen. Ayon sa PNP, sangkot din daw ang mga suspect sa iba't ibang krimen, kabilang ang pagnanakaw, carnapping at pagkidnap sa ilang Korean national sa rehiyon. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Dead on arrival sa ospital ang 29 anyos na si Billy Rex Bilguera, tanod ng barangay Riang, Peñarubia, Abra matapos maaksidente sa Bangged, Abra. Sa investigasyon ng pulisya, pakanluran ang direksyon ng biktima Lula ng Garong na service ng barangay nang mawala ng kontrol sa manibela at bumangga sa poste ng kuryente sa kabilang bahagi ng kalsada. Nagtamo ang biktima ng malalang sugat sa ulo na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa isang opisyal ng barangay, inutusan nilang bumili ng kape ang biktima hanggang babalitaan na lamang nila ang nangyaring aksidente. Posible umanong umatake ang epilepsy ng biktima na dahilan ng aksidente. Bayagbot ka di nagsublin. Boy bayagan ka ada may nag-report nga dan aksidente di nga kalala ko. Yung nagtaray ka mga panigay. Gamami nga na ano na yun. Pinailawan na ang loob at labas sa mga sementeryo sa Lawag City para sa nalalapit na undas. Lahat ng sulok nilagyan ng ilaw. Inaasahan kasi na maraming tao ang magpupunta sa mga sementeryo. Ayon sa City General Services Office, itinaas nila ang paglalagay ng ilaw para hindi manakaw ang mga bombilya. Dati ro kasing ninanakaw ang mga bombilya, kaya pakiusap nila na huwag pag-interesan ang mga nakakabit na ilaw. Samantala, umakyat sa pang-4 na pwesto ang EAC Generals matapos talunin ang Letran Knights sa score na 68-58. Kontrolado ng Generals ang buong laro upang makakuha ng ika-7 panalo sa kabuuan ng 14 na laban. Nagsani puwersa si Harvey Pagsanwan at Nino Ochavo sa panalo ng EAC na kumamada ng 23 points. Nalasap naman ng Letran ang kanilang ika-8 talo kontra sa 7 panalo, kaya bumaba sila sa ika-5 pwesto ng team standings. Mga kapuso, 56 days na lamang po, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.